Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence. Naku, patak na. Naku po, ito na. Ito daw ang totoong motibo ni BBM sa pagbisita sa Amerika. Merong mga dokumento daw na di umano'y nabasa, nakuha ni Eric Celes na ito daw ang posibleng magiging deal ng Amerika at ni BBM, ni Trump at ni BBM. Totoo kaya itong mga haka-haka, mga kabibig, na isinangla na ang Pilipinas sa Amerika? Nako, parang delikado naman yung ganun-ganun, kabibig ko. Tapos, grabe no, parang sabi pa nga sa post ni Senator Amy Marcos, kung pwede, pag-isipan ni BBM kung pipirma ba siya sa bagong deal na ibibigay ng Amerika para sa Pilipinas. Iisipin niya ang sovereignty ng Pilipinas. Iisipin niya ang kapakanan ng bawat Pilipino. Nako, at ang chika pa, kabibig, parang excited na yata ang Amerika na maglagay ng isang ammunition na building, pagawaan ng mga armas ito sa Pilipinas. Parang isa yon sa mga deal, agreement. Depende na kung yes ni Marcos or hindi. Nako, remember yung kasagsagan ng bombing sa Israel, sa Iran, 'di ba nadamay ang Saudi Arabia o Qatar ba 'yon? Correct me if I'm wrong ha. Na binumbahan ang isang area na kung saan nandun ang mga ng Amerika. 'Di ba? So, delikado pala 'to kung magkaroon ulit ng giyera. Madadamay tayo. So, heto si Eric, mga kabibig ba, sa kanyang na-discover. Nako, discovery talaga. Grabe 'to ha. Makinig tayo kay Eric, I'm sure itong si Eric hindi na doon magsasalita kung walang mga reliable sources. Okay? China and North Korea from the Philippines. So sigurado po, tatamaan tayo pag nagkaroon ng digmaan talaga ang Amerika dito sa Indo-Pacific area. Sapagkat virtually, technically, ay tayo po extension ng kanilang military bases at ng kanilang military deployment. So kung ganun pala ang paggamit nila sa Pilipinas, bakit nila tayo paluluhurin? At bakit nila tayo pipilitin? At papayag naman si Marcos, kaya pala siya pupunta ng Amerika dahil pipirmahan niya po itong US-Philippines Agreement on Reciprocal Trade Framework. Ooh. Wow! Mga kababayan, at ang nilalaman nito, kontra sa Pilipinas. Hala. Kontra sa mga Pilipino. Pabor na pabor sa Amerika. Hala. Mantakin mo, bawal tayo magsuporta, mag-develop ng ating manufacturing sector. Bawal tayo mag-develop ng ating agricultural agribusiness na pupunduhan ng Philippine government, bibigyan ng suporta at kapital at palalaguin ang ating kapasidad na mag-produce sapagkat yan daw ay hindi kinikilala ng Amerika as fair trade and investment fair na mga practices ng Pilipinas. Ooh. Wow! Pati po ang pagpapalago ng ating agrikultura, pagpapalago ng agribusiness, pagpapalago ng ating manufacturing and industrial sector, hindi pa na natin pwedeng gawin yan kung hindi yan naaayon sa gusto ng Amerika na direksyon ng trade and investment. Uy, ganun ba? Kailan po tayo naging kolonya muli ng Amerika na para bagang tayo ay hawak sa ilong at dapat sumunod tayo dito? Uy. At dapat sila magtatakda kung sino ang pwedeng bumili ng ating mangga, pinya, ng mga saging, ng ating mga minerals, ng ating mga troso, ng ating mga ini-export. At kung China, Russia, o Cuba, tiba pa mga bansa na hindi aligned sa kanila, ay hindi nila papayagan yan. Either tayo ay puputulan nila ng export quota sa US at ikakat nila or hahatawin tayo ng mas mabigat na mga tariff and duties sa mga presyo na magpapalugmok ng ating competitiveness. Halak ka. Delikado yan, kabibig. Grabe naman yun. Yan ang gustong mangyari ng Amerika sa Pilipinas. So parang ilulugmok tayo. So kung hindi tayo mag-agree sa deal na ilalathala ng Amerika sa atin sa harap ni BBM,
Wala tayo. Mas taasan ang taripa. From 17 to 20, baka, I don't know, 30 pa. Na grabe yung panggigipit ng Amerika sa Pilipinas. Tapos itong mga domestic products natin, ang Amerika na, for example, magsasign si BBM sa agreement, ang Amerika na ang magkokontrol kung pwede yan sa hindi pwede yan sa China ha, bawal na makipag-negotiate, may papasok ng mga businesses from China papuntang Pilipinas, bawal na. So paano yan? Mostly ang mga business tycoon, malaking business tycoon sa Pilipinas, mga Chinoy, mga Chinese. Paano yan? Naku, paano to? Hala, kukontrolin ng Amerika ang ekonomiya ng Pilipinas? Hala. Terrible. This is terrible, mga kababayan. Binabasa ko po, halos maluha ako, kapag pinirmahan ito ni Marcos, marami po mga industriya sa Pilipinas na mga maliliit na umaahon pa lang at pati po ang agricultural sector development natin ay mapektuhan po nito. Hala. At mga milyon-milyon na mga manggagawa po ang mapektuhan nito kung lalamunin tayo ng ibang mga bansa na nagkakaroon sila ng support at subsidy sa kanilang mga industriya at negosyo, samantalang tayo po, no, mga kababayan, ay pinapalugmok ang ating ekonomiya. True. Yan ba ang kaibigan? Lugmok. Hindi po yan kaibigan, kaya mali pong pangalan nito. Ang nakalagay dito, US-Philippines Agreement on Reciprocal Trade Framework. Pag sinabi pong reciprocal, may kapareho kayong pakinabang. Fair. Dito wala. So ito ay unilateral imposition. Makaisang panig na pagdidikta. Ito pong ibig sabihin nito. This document, when I studied this, dahil medyo mahaba-haba po siya, hindi ko kayang i-discuss sa inyo ng 2 oras, baka maubos din ang oras nyo sa pakikinig. You know? Isa-isahin natin. But there are 3 objectionable, highly objectionable, and controversial, and anomalous provision. Hala, anomalous. Pipirmahan po ito ni Marcos sa July 20 sa Amerika. Agoy. With Donald Trump, no? Ang dapat na pangalan nito ay US Unilateral Imposition of Trade and Economic Dictates on the Philippines. Yan dapat ang title nito. Hindi po ito Reciprocal Trade Agreement na parang patas tayo. Number 1, papatawan tayo ng 20% tariff mula sa 10%. Doble yan. Wow. At kung hindi tayo sumunod, pwede pang dumoble dahil gusto nila exclusive sa kanila at magdidikta sila kung ano ang preferential trade options and economic partnership na sila ang magdidikta ng terms and preferences. Naku. Wow! Ang galing! Ang galing ni Bongbong Marcos na maging tuta. Thank you, Maria Hara. Sabi niya, go ka, Eric! Dapat lang itong maibulgar. Thank you, Maria Hara. At number 2, maliban sa taripa na dumoble from 10% to 20%, ay hindi po tayo pwedeng mag-subsidize at mag-develop ng ating agricultural business, ng agribusiness, ng ating mga micro and small and medium enterprises upang maging competitive sapagkat yan daw ay trade unfair practices at hindi naka-align dito sa gusto ng Amerika na mangyari na sila ang magdidikta kung anong trade and economic preferential development ang pwedeng pasukin ng Pilipinas in the interest of economic and national security ng Amerika. Wow! Tindi ng history in the making, Ramel Bonso. At ang number 3, itong terrible. Sila magtatakda kung ano, sino at paano ang ating mga pagbubukas ng ating merkado, ng ating negosyo, ng ating ekonomiya, ng ating trade and investment sa mga bansa na gusto lang nila. Halaka. So kung may mga bansa na maganda ang offer, malakas ang business opportunity, malakas ang economic cooperation, at maabansi po at maayos ang trade benefits para sa ekonomiya at bayan ng Pilipinas, hindi papayag ang Amerika kung hindi ito naka-align sa kanila. Halaka. Sabi ni Elisa Manalang, tambalut-lut buhaya, hayop, hudas. Naku. Galit na si Ma'am Elisa. Alex Cabrales, mabuhay kayo kay Eric. Thank you. Alex, no, nakikinig kayo sa ito na ngayon ang ibig kong sabihin, mga kababayan. Grabe. Ito po ang dokumento kung bakit pupunta si Marcos dahil pipirma siya sa panibagong kasunduan ng pang-aalipin at pagtataksil naman para sa sambayan ng Pilipino. Nalulungkot ako nang binabasa ko ito sapagkat
kung si Pangulong Duterte sana o si Wala Vice President Sara Duterte ang nakaupo na presidente ngayon, hindi po ito papasa. Wala talaga. Pumalag na ang Singapore dito sa ganitong imposisyon ng Amerika. Pumalag ang Mexico, pumalag ang Canada, pumalag po ang maraming bansa sa kanya, kay Donald Trump. Si Marcos, bahagang buntot at walang kahihiyan sapagkat hindi siya makapiyok, hindi makapalag. Ang kanyang asawa ay involved sa iskandalo ng cocaine party na may namatay pa. At ang kanyang pamilya ay involved sa pagnanakaw sa kaban ng bayan at ito po ay naka-frozen. Kung kaya gusto niya itong imaniobra na maparelease at may utang sila sa Amerika na mga $365 million doon sa mga buwis na sinisingil ng korte sa Amerika. Kaya malamang sa malamang po, itong nabulgar na dokumento, na ang title po ay US-Philippines Agreement on Reciprocal Trade na hindi po dinidiscuss sa Philippine media right now, ay pipirmahan ito ni Marcos. Nasabi ko nga kung babasahin nyo ito at kung i-discuss natin isa-isa pa, at kung may panahon tayo sa susunod na mga talakayan, ang title nito dapat ng dokumento ay US Unilateral Economic and Trade Imposition and Dictation on the Philippines. Dictation. Diktador. Hindi po ito Reciprocal Trade Framework, mga kababayan. Ito po ay dokumento ng pang-aalipin. Ayun, tuloy na lukot ng pastika Eric, no? At ito po, no? Si Marcos ay parang chihuahua. Sabi ng ating viewers. Grabe. Mga kababayan, shock. Tinatawanan natin ang problemang ito sapagkat we don't want to be overwhelmed o malulunod tayo, pero we are taking this seriously. So yun kabibig, tama pala itong post ni Senator Amy Marcos, di ba? Yung about sa domestic products and industry sa Pilipinas. Tama pala ito. So posibleng alam ni Senator Amy Marcos yung pinagsasabi ni Ka Eric. Ito further, ito kasi yung ito yung statement ni Senator Amy Marcos ba nung pag ni BBM, pag punta ng Amerika, sana daw matingnan ni BBM at mabasa talaga. Protect Philippine interests in trade talks with Trump. So may idea na or alam na ni Senator Amy Marcos kung ano ang puntahan ni BBM doon at kung ano ang kanyang pipirmahan. As President Ferdinand R. Marcos Jr. begins a series of meetings with U.S. President Donald Trump from July 2022, Senator Amy Marcos urged her brother to exercise caution and protect Philippine national interests in the discussions. Sabi niya, trade must be partnership, not a surrender. If we give away our rights today, we sell out the future of every Filipino. So alam ni Senator Amy Marcos So posibleng totoo yung mga dokumentong pinapakita ni Ka Eric. Kasi may statement si Senator Amy Marcos at which is related sa dokumentong diniscuss ni Ka Eric. Further, the U.S. has demanded that this agreement may be terminated if the Philippines enter into a new bilateral free trade agreement or preferential economic agreement with a country of concern of U.S., a patent disregard of our sovereignty and independent right to enter into international agreements. So, konektado sa statement ni Ka Eric. Finally, the U.S. requires that the Philippines shall refrain from imposing new barriers that provide less favorable treatment to U.S. services suppliers than the treatment afforded to domestic services suppliers, constraining even our own domestic economic policies. Di ba? While Senator Marcos is hopeful that BBM's visit will seize opportunities for greater security and economic cooperation between the countries, she warns, as a sovereign country, the tariff agreement with the U.S. should also be reciprocal. The U.S. does not seem to regard us as a sovereign state, nor can we see the value of any so-called treaty allies. No president should sign away our sovereignty, not for gold, not for promises, not for alliances, Marcos added. So, this statement ni Senator Amy Marcos confirmed
sa yung diniscuss ni Ka Eric, yung dokumentong hawak ni Ka Eric. Kasi if you try to analyze kung ano yung na-discuss ni Ka Eric, yun din ang nasa laman ng statement ni Senator Amy Marcos. Naku, por Diyos, Ginoo ko. Sana, no, before BBM sign, he will study. Tapos, tingnan niya kung para saan ito. Hindi lang, baka ang tingin BBM, para sa aming pamilya to, for our family. BBM, think about the Filipino people who vote for you. Think about the next generation, the future of our next generation. Mga kabibig, ano ang inyong komento hinggil dito? Para nanganganib ang Pilipinas. Another invasion ba ito ng Amerika sa Pilipinas? At ginalaw na ang baso ng Amerika and they will control the economy of the Philippines? Ito ba ang gusto ni BBM? Ito ba ang gusto ng ibang mga politiko? Naku po, comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.